Alright mga Absat, nandito tayo ulit kay Attorney Enzo Recto. Raffy Tulfo mga Absat, nanindigan, konektado sa impeachment ni Sara. Itong ginagawa nila. Diyos ko po, Rudy. Diretso sa punto na. Okay. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Shout out, Joseph Bangog. Shout out sa Absat. Abangan natin mamaya. Ngayon, sabi ni Imelda, shout out. Raffy Tulfo, ang totoo daw talaga kasi niyan, ayan na, ito na ha, galing na ito kay Raffy Tulfo. Ang totoo daw talaga niyan, konektado kasi talaga yung pagpapalit ng liderato ng Senado sa impeachment. Hindi yan hindi hiwala yan. Ha? Kumbaga ang ginawa na pagpapalit ng liderato, yung ginawa ng mayorya, itong grupo nila Cayetano. Kahit gaano pang sabi nila Cayetano na hindi connected sa impeachment yan. Di ba sabi, paulit-ulit sila Cayetano yan. Walang connection daw yung ginawa nilang kudeta na kinudeta nila si Soto, pinalitan ni Cayetano. Ang sinasabi lagi nila Marcoleta sa kanila Cayetano, yung grupo nila sa mayorya, yung 13, ang sinasabi nila, hindi daw konektado yan sa impeachment. Ha? Ang sinasabi nila, kasi kung konektado daw yan sa impeachment, hindi daw tuloy ang impeachment sa Senado. Yun naman ang sinasabi ni Cayetano. Ay bakit daw nag-convene na sila bilang impeachment court? At bakit daw naka-schedule na ang trial, magsisimula na sa July 6? O, kung totoo daw yung sinasabi na akusasyon sa kanila na kaya nagpalit ng liderato ay dahil konektado yan sa impeachment para protektahan si Sara, bakit daw tuloy ang impeachment? Bakit daw nag-convene na sila sa impeachment court? At bakit smooth daw yung impeachment? Agoy. Ha? At katunayan, naka-schedule na daw ang trial, magsisimula na sa July 6. Yun naman ang sinasabi ni Cayetano. Pero sabi ni Raffy Tulfo, hindi, konektado yan sa impeachment. Yung pagpapalit ng liderato ng Senado, kinuha nila ang liderato, nagkudita sila dahil para maprotektahan si Sara. O yan ha, galing na yan kay Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo, bihira magsalita yan. Pero siya na ang nagkumpirma. Sabi niya, hindi. Ano pa man ang sabihin ng grupo nila Cayetano, ang malinaw dyan, konektado yan sa impeachment. Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan. Totoo, itutuloy nila ang impeachment. Itutuloy yan. Ha? Yung pinagmamalaki nila Cayetano na tuloy ang impeachment, kaya hindi naman daw totoo na kaya nila inagaw ang liderato dahil haharangan nila ang impeachment. Hindi. Ha? Inagaw nila ang liderato ng Senado, hindi naman para harangan ng impeachment, kundi para siguraduhin na hindi makukonvict si Sara. O yun ang nila dyan. Kasi kapag hindi nila tinuloy ang impeachment, masyadong garapal na yan. Masyadong garapal yan. So itutuloy nila ang impeachment, magkakaroon ng impeachment trial, pero poprotektahan nila si Sara. O yan ang gagawin nila. Ano ang una nilang pagprotekta? Hindi nila pabubuksan ang bank accounts. Ano yan mga kabunyog? Sigurado tayo dyan. Ang bank accounts ni Sara ay hindi nila pabubuksan. Ha? Di ba hindi naman pinabuksan yung mga bank accounts doon sa Justice Committee? Ha? Walang bank accounts ni Sara na binuksan. Ang pinakita lang doon sa Justice Committee, yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council records. Pero yung talagang laman ng mga bank accounts ni Sara sa Kaniman Scarpio, hindi. Kasi hindi naman sinugpina ng Justice Committee ang mga bangko. Kasi ang usapan nga, doon na lang sa trial sa Senado. Pero, tandaan natin to. Kapag nag-motion ang mga prosecutors galing sa House of Representatives, kapag nag-motion sila na isubpina ng impeachment court ang mga bangko para dalhin yung mga bank records ni Sara Duterte at Manscarpio, sigurado tayo, hindi nila yan pabubuksan nitong mga senador na to, nakakampi ni Sara. Bakit? Ay pag pinakita mo yung bank accounts ni Sara Duterte at ni Manscarpio, listado na. Ay grabe yan. Mas grabe pa tayong makikita dyan. Kung doon sa pag-testify pa lang ng AMLAC, marami na tayong nakita. How much 6.7 billion pesos. How much more? Ang laman, ang kabuuang transactions na lumabas at pumasok. Dito, makikita natin yan kapag bank accounts na ang sinugpina at pinakita na yan sa publiko, lalo tayong malulula ng laman na yan. Kaya hindi nila papayagan yan. Hindi papayagan yan. Yan ang gagawin ng mga senador na yan, nakakampi ni Sara. Kaya kinuha nila yung liderato ng Senado para kapag nagbubutuhan, mananalo sila sa butuhan na maprotektahan si Sara. Kasi kapag nailabas sa publiko yon, mahihirapan na silang hindi i-convict si Sara eh. Tama. Kapag naipakita sa publiko yon, mahihirapan na silang
nakita ng taong bayan kung gaano kagarapal si Sara sa yung laman ng kanyang bank accounts. Tapos kayong mga senador, hindi ninyo iko-convict si Sara. Ang linaw-linaw na ng ebidensya. Mahihirapan sila. Kaya ang gagawin talaga nila, hahadlangan nila yung mga ebidensya na magdidiin kay Sara, ibablock nila yan. Yun ang gagawin nitong mga senador na to. Kaya totoo, matutuloy ang trial. Totoo, matutuloy ang trial. Pero, bawat motion ng prosecution na mag-i-expose ng mga ebidensya laban kay Sara, halimbawa yung mga bank accounts na yan, hahadlangan yan ng mga senador na kakampi ni Sara sa pangunguna ng mayorya ngayon. Kaya, yung sinasabi ni Cayetano na hindi naman daw para sa impeachment kaya nila inagaw ang liderato ng Senado, maniwala tayo dyan. Maniwala tayo. Tama si Rapi Tulfo. Konektado yan sa impeachment. Yang pag-agaw nila ng liderato ng Senado, konektado yan. Tama. Kaya itong mga kabunyog, itong nangyayari ngayon, kabado na sila. ano na ito? Kumbaga, itong sitwasyon ngayon, ano na yan? Tapos na. Ngayong araw, ito na yung deadline ni Sara na mag-submit ng sagot. Katapos niyan, sa July 6, magsisimula ang trial. So anong gagawin ng itong mayorya ngayon ni Cayetano? Pag nagsimula ang trial, bawat mga motions ng prosecution, yung mga ebidensya na magdidiin kay Sara, ahadlangan nila yan. Ahadlangan nila yan. Halimbawa, mag-o-oppose yung defense. O siyempre sasabihin ng defense, hearsay, objection. O sinong magdi-decide kung hearsay nga ba o hindi? Yung presiding na officer. Sino ang magpe-preside sa impeachment? Si Cayetano. Kasi siya ang Senate President. So alam na natin kung sinong kakampihan niya. Alam na natin yan. Kaya yung sinasabi nila Cayetano na hindi para sa impeachment, sinong maniwala sa inyo? Wala. Kung gaano sila kaarugante ngayon, hindi pa nga nagsisimula ang impeachment. Di ba? Ngayon pa lang makikita mo na yung pagbabraso nila eh. Pinipilit nila yung baguhin ang rules ng Senado. Di ba? Ganyan sila. Ganyan sila kagarapal. Kaya pagdating sa trial, hindi magiging patas yan. Asahan na natin yan. Kaya lang, kapag ginawa naman nila yung ganyan, magagalit ang taong bayan dyan. Sigurado tayo niyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya tayong mamamayan, maging mapagmatsyag tayo. Subaybayan natin ang impeachment. Kapag ginawa yan ng mga senador na kagrupo ni Cayetano na hahadlangan ang paglalabas ng mga ebidensya, magagalit na tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Dapat na. Huwag nating katulad ng ginawa natin kay ERAP noon. Ay di ba ang ginawa ng mga senador na kakampi ni ERAP? Hindi rin nila pinabuksan yung second envelope. Gano'n na naman ang gagawin yan. Kaya lalabanan natin yan. Babantayan natin ang Senado. Kaya tayo mga kabunyog, maging mapagmatsyag tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buknot ay may pag-asa. Alright. So, iyan nga mga kakabsat, no? Diyos ko po, Rudy, no? Na-real talk na naman sila na-real talk sila ni Rafi Tulfo, mabsat, no? Na may kinalaman talaga yan sa impeachment, yung ginawa nilang change of leadership. Ngayon, kabadong-kabado na sila. Paano ba? 11 na lang sila. 11-11. Kasama pa doon yung presiding officer. Pero pagdating sa botohan, hindi naman nagvo-vote yung presiding officer. So meaning, 10-11. Yun ang tamang bilang. 10-11. Wala na. Dihado na sila. Wala na. Kabado. Tapos next week, mababawasan na naman ng isa. Yung isa, kabado na. Nagdarasal na. Praise the Lord. Praise the Lord. Wala na. Naku po, siya na yung susunod. Tandaan nyo, sabi ni Boyeng Rimulya, hinog na. Ay, Diyos ko po, Rudy. Naku po. Alright, so yan po yung ating second to the last topic. Pero bago tayo mag-last topic, may gusto lang ako ipakita sa inyo, website ulit. Siyempre, sa mga nandito, bago tayo mag-last topic, isingit ko lang to saglit. Wait lang. Ito po. Shoutout sa 1,000 plus na naiwan, Mabsat. Shoutout po sa 1,000 plus. Okay. Ito, Mabsat. Sa mga may mabubuti po na mabubuting puso dyan, at saka sa mga may pagmamahal dito kay Mami Peng, mga kakabsat, meron po tayong nire-raise na Mami Peng, 300,000 for a cause. Kasi ito talaga yung problema ni Mami Peng as a single mom. Namomroblema siya kung paano niya babayaran itong penalty niya. So sa mga may gusto pong tumulong, yan na po yung GCash number ni Mami Peng.
at saka yung Union Bank niya. Direct nyo na pong i-message sa kanya yun, Ma'am Sat. Yan po, si Mami Peng. So, sa mga may mabubuting kan po na medyo naaawa kay Mami Peng na namumroblema po dito sa kanyang kasi single mom si Mami Peng, tapos nakasuhan po siya, no? Nagkasuhan sila ni Boss Mike. Pero syempre, parehas nating kaibigan yan, si Boss Mike at si Mami Peng. Talagang problemado talaga si Mami Peng ngayon. So sa mga mababait po na puso diyan at medyo may concern kay Mami Peng, kilala niyo naman po siya, kuha na lang po, pakisuportahan na lang po natin. Alright? So yan lang, Ma'am Sat. So countdown tayo sa ating last topic. Maraming salamat, Ma'am Sat. Last topic tayo. Again, shoutout sa naiwang 900 plus live viewers. At tayo ay pupunta na sa ating last topic. Here we go.